Kabanata 5871. Karaniwang mga Diyos ng digmaan ay maghahari sa maliliit na lugar. Gayunpaman, ang lalaking nasa harap ng lahat ay hindi lamang isang baguhan na Diyos ng digmaan. Halos kapantay na siya ng hindi matatalong Great Wall. Kahit si Kiran, na naniniwala na siya ay makapangyarihan sa lahat, ay namutla. Hindi niya inakala na makakasalubong niya ang isang taong ganito katigas sa pagpunta niya rito. Ang isang lalaking tulad niya ay tiyak na magiging isang duke sa tribo ng mga mandirigma. Isang hindi maipaliwanag na kaisipan ang pumasok sa isip niya, at halos gusto niyang lumingon at umalis sa sandaling ito. Salem. Tumingin si Conrad sa paligid niya, ang mukha niya ay mapagmataas. Maraming tao ang hindi masaya sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pakisabi, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya natin. Lumakad si Salem pasulong, na ang mga braso niya ay nakakrus, at tumalon sa ring sa isang pagtalon. Hindi man lang niya tiningnan ang Northwest Demon. Ikaw ang kalaban ko. Automatikong tumingin ang Northwest Demon kay Colby, at kinagat ang kanyang mga ngipin, at lumunok siya ng isang pulang tableta, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ni Salem. Mangyaring, umiling si Salem, bibigyan kita ng 3 galaw. Kung hindi, hindi ka sapat para sa warm-up. Agad na nagalit ang Northwest Demon, at siya rin ay isang kilalang tao, isang Diyos ng digmaan na matagal nang narito. At gayunpaman, siya ay isang wala sa paningin ni Salem. Ang bawat isa na naging Diyos ng digmaan ay malinaw na napakamasipag. Matapos lunukan ang tableta, lumakad pasulong ang Northwest Demon. Bam! Ang kanyang mapuputing balat ay agad na naging pula. Kahit ang kanyang mga ngipin ay tila lumaki. Para siyang isang European urban legend, isang tunay na vampira na may hindi masabi-sabing hangarin na pumatay. Hindi nakakagulat na mayroon kang pangalang iyon. Sinasabi mo bang kabilang ka sa angkang iyon? Akala ko na wala na sila sa panahon pagkatapos. Tumango si Salem pagkatapos ay ikinapit ang kanyang daliri. Nagningning ang mga mata ni Harvey. Tumayo siya sa ilalim ng ring. Sinasabi ng mga alamat na may mga multo sa kanluran na mukhang tao na may pulang mga mata at mabangis na ngipin. Karaniwan silang gumagala sa gabi upang magpista sa mga tao. Akala ko ang mga nilalang na tulad nito ay patay na. Sino ang nakakaalam na ang lalaking ito ay may ganitong uri ng dugo sa kanya? Natakot ng gusto sina Whitley at Billy. Sinasabi mo bang ang mga hayop na ito ay nabubuhay ng mas matagal sa pamamagitan ng paggawa nito rin? Okay lang basahin ang mga bagay na ito, pero bakit mo ito binabanggit sa ganitong okasyon? Ngayon na narito ka, dapat mo lang obserbahan ang mga eksperto sa ring. Kung talagang interesado ka sa martial arts, dapat kang mag-aim ng mataas pagkatapos maranasan ang mga lakas ng mga taong ito. Dapat kang umasa na maging Diyos ng digmaan balang araw. Dapat mamuhay ang mga tao ng matapat, at hindi maglalabas ng kalokohan sa isang okasyon tulad nito. Nagpakita si Harlan ng mapait na ekspresyon, na parang nagpaplano siyang turuan si Harvey ng isang aral. Kumbinsido siya na narito lang si Harvey upang maranasan ang lahat at magpakitang gilas sa iba pagkatapos bumalik. Ayaw niyang maging isang walang katauhan ng kanyang mahal na anak na lalaki na marunong lang maghambog. Walang pakialam na tumango si Harvey, at pinagmasdan ang mga mataas na tore ng hindi nagsasalita. Ang Northwest Demon ay malakas na tumapak sa lupa bago sumugod pasulong na parang anino ng dugo. Sa oras na iyon, inihagis niya ang kanyang mga kuko pasulong. Ang kanyang bilis ay hindi nakakagulat kumpara sa dati, ngunit ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng isang aura na maaaring magwasak ng anumang bagay sa kanyang landas. Para bang madali niyang masusuntok ang isang katawan gamit ang kanyang mga kuko. Naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Semir nang makita niya ito. Sigurado siya na siya ang pinakamagaling na talento ng pamilyang Surrey, ngunit ngayon, bigla niyang napagtanto na hindi man lang siya makakatanggap ng isang suntok laban sa Northwest Demon. Ang Northwest Demon ay isang Diyos ng digmaan. Iyon lang ay kumakatawan sa tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, tumango lang si Salem bago sumandal sa kanyang likod. 3, 2, 1, bulong niya sa kanyang sarili.
Natural, tinutupad niya ang kanyang pangako na bigyan ang Northwest Demon ng 3 galaw. Mabilis na itinulak ni Salem ang kanyang daliri pasulong. Ang kanyang pag-atake ay tila medyo mabagal, ngunit nagawa pa rin itong makipag-ugnayan muna. Lahat ay nakahanap ng kakaiba ang galaw. Di nagtagal, isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang Northwest Demon ay lumipad, at isang butas ang nakita sa kanyang kanang kamay. Walang pakialam na naitaboy ni Salem ang kanyang nakamamatay na galaw habang pinapanghihina ang kanyang kamay. Walang balak si Salem na maglaro sa kanyang pagkain, at lumakad siya pasulong, pagkatapos ay sumuntok sa Northwest Demon. Ang tila mahina na suntok ay agad siyang ibinagsak nang tumama ito sa kanyang dibdib, at lumipad siya palabas ng ring nang masuntok siya. Goo! Ang Northwest Demon ay naging isang buong fountain, patuloy na tumatalsak ang dugo mula sa kanyang mga butas. Ang mandirigmang nakita ng Silver Knight bilang pinakamalaking hadlang, ang lalaking itinuturing ni Colby na isang trump card ay madaling natalo. Ang simpleng tusok at suntok ni Salem ay hindi lamang natalo ang Northwest Demon, kundi pati na rin ang espiritu ng mga tao. Lahat ay tumahimik, ang kanilang mga dila ay ganap na nakatali. Iyon ang Northwest Demon. Nakakrus ang mga braso ni Salem habang walang pakialam na tumingin siya sa lalaking nasa harap niya, na halos hindi humihinga. Mahina ka, masyadong mahina. Gumamit ka ng mga kasuklam-suklam na paraan para maging Diyos ng digmaan, kahit na walang tamang pundasyon. Kahit na mag-ensayo ka ng isa pang dekada, hindi ka magiging kasing lakas ko, lalo na ngayon. Sa sandaling ipinanganak ka, ang iyong kapalaran ay selyado na. Hindi kita masisisi sa pagiging mahina, mas malakas lang ako. Tumingin si Salem sa karamihan. Sino pa ang gustong makipaglaban sa akin? Ang lakas ni Salem ay perpektong ipinakita sa publiko nang madali niyang natalo ang Northwest Demon. Sino sa kanilang tamang pag-iisip ang hindi matatakot? Nanginginig si Colby habang hawak ang kanyang sigarilyo, at ang kanyang pag-uugali bilang isang nangungunang binata ay ganap na napalitan ng pagnanais na tumakas. Sa harap ng ganap na kasanayan, pagkakakilanlan, katayuan, awtoridad, at koneksyon, ang kapangyarihan ay walang ibig sabihin. Kung gusto ni Salem, mamamatay si Colby sa isang hininga lang. Matapos mapagtanto ang katotohanan iyon, namutla ang mukha ni Colby. Mahigpit na hinawakan ni Bailey ang mga armrest sa tabi niya. Gusto niyang kumilos si Raul para maibalik ng 4 na malalaking tribo ang kanilang karangalan, habang ninanakaw din ang pansin para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanyang mga kaayusan ay agad na nasira nang lumitaw si Salem. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng tunay na lakas, walang ibang bagay ang magkakaroon ng kahulugan. Mukhang masaya ang lahat, ano? Tumingin si Salem sa paligid niya, pagkatapos ay humarap kay Kieran na nakangiti. Ito ang pinakamalakas na tao sa mga mataas na tore. Automatikong inilipat ng lahat ang kanilang tingin patungo sa pinagmamasdan ni Salem, at gusto nilang makita kung paano haharapin ng alamat na Silver Knight ang sitwasyon. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Kieran, at alam niya na kung magtatago siya, agad na mawawala ang mataas na reputasyon ng warrior tribe. Simula pa noong unang panahon, walang sino man mula sa warrior tribe ang tatakas sa labanan. Sa halip, lahat sila ay mamamatay mula sa mga ito. Bilang isa sa mga marquee, may pananagutan si Kieran na matupad. Bukod dito, ang kanyang mga plano ay magiging walang kabuluhan kung hindi siya tatayo. Kahit ang Silver Knight mismo ay hindi makakayanan ng mga kahihinatnan. Mr. Tanaka, gusto mo bang tumulong dito? Tanong ni Kieran. Nagdilim ang mukha ni Mr. Tanaka, at lumakad siya pasulong. Kung hindi dahil sa iyong suporta sa pamilya, ang aking mahal na apo ay patay na ngayon. Dahil hindi ako nakamit ng anuman matapos sumunod sa iyo sa loob ng napakaraming taon, kailangan kong ipagtanggol ka ngayon. Hindi ko madungisan ang iyong pangalan. Agad na sumabog ang aura ni Mr. Tanaka. Mukhang malungkot si Kieran, pero kung sapat na, ngumiti si Mr. Tanaka. Tingnan mo ng mabuti, Mr. Kieran. Kung mahahanap mo ang kanyang kahinaan, maaaring ito ay isang pagkakataon para sa iyo.
Dahan-daang lumakad pasulong si Mr. Tanaka habang tumutulo ang kanyang aura. Wala siyang ginagawang masyadong nakakapansin habang naglalakad siya patungo sa ring. Ngunit base sa kanyang mga galaw lamang, malinaw na handa na siyang mamatay. Sinuri siya ni Salem gamit ang kanyang mga nakakross na braso. Kagiliw-giliw, mukhang nagsasanay ka rin ng 8 Extremes, sabi niya na nakangiti. Ang 8 Extremes ay isang lihim na martial art din. Hindi ito Tai Chi, ngunit ito ay isang kahangahangang martial art pa rin. Kumunot ang noo ni Mr. Tanaka. Alam mo, sino ka? Si Henrik Higgs ang aking master, sagot ni Salem. Lahat ay nagulat sa mga kalmadong salitang iyon. Automatikong tumayo ang pamilyang Higgs. 20 taon na ang nakakaraan, si Henrik ay isang napakakilalang tao sa mga dulong bahagi. Noong panahong iyon, nagkaroon ng nakakatakot na labanan sina Henrik at ang kanyang junior, si Dorian Howell, para sa posisyon ng pinuno ng sangay ng lungmen sa mga dulong bahagi. Halos natalo si Henrik, ngunit malubhang nasugatan din si Dorian. Pagkatapos noon, umalis si Henrik sa ibang bansa, kung saan nakilala niya ang maraming tao mula sa mga pangkat ng pananalapi ng Amerika. Sa panahong iyon, pinagsama niya ang martial arts ng country age at genetic science. Sa nakalipas na 20 taon, siya ay ganap na hindi matatalo. Bilang alagad ni Henrik, natural na matuturuan si Salem ng lahat. Sinasabi ng mga alamat na ang alagad ni Henrik ang pinakamagaling na talento ng mas batang henerasyon ng Amerika. Siya ba iyon? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga taong nagsasanay sa ibang bansa. Ang pinakamagaling na talento ay pinag-uusapan na hamunin ang tatlong magkakaibang espesyal na puwersa sa Amerika. Kahit ang mga Diyos ng digmaan sa mga puwersang militar ay mas mababa kumpara sa kanya. Sinasabi na ang Aegis, isang organisasyon mula sa Amerika, ay sinubukang kunin siya. Ang Aegis ay isang puwersa ng pakikipaglaban na nakatuon sa mga pagpapahusay ng henetiko. Lahat ng uri ng kilalang mga Diyos ng digmaan ay nasa organisasyong iyon din. Ang pagiging karapat-dapat ni Salem na sumali ay nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang kasanayan. Walang puwersa sa mga dulong bahagi ang makakalaban sa isang napakakilalang tao. Kahit si Kiran ay walang karapatan na hamunin siya. Kahit gaano pa siya kalakas, wala pa rin siya sa harap ng Aegis. Si Kiran, na palaging isang mapagmataas na tao, ay nakaramdam ng sobrang panghihina sa mismong sandaling iyon. Tama si Conrad, hindi lang para sa isang sparring si Salem. Pumunta siya upang lumaban para sa tulay ng kanyang master. Kung mapigilan niya ang karamihan, magkakaroon lamang ng isang tao na magkukontrol sa lahat ng mga dulong bahagi. Sa ilalim ng nagulat na tingin ng karamihan, nagsimula ng magbanggaan ang dalawa. Puno ng pagkabigla si Mr. Tanaka, ngunit kinakatawan niya ang kaluwalhatian ng warrior tribe. Wala siyang ibang magagawa kundi ang tumayo. Napakasama na ito ay isang palabas lang. Sa loob lamang ng 3 galaw, agad na lumipad si Mr. Tanaka. Agad na tumulo ang dugo mula sa kanyang mga butas, at gusto niyang tumayo muli, ngunit napagtanto niya na kaya lang niyang lumuhod. May isang walang magawa na tingin sa kanyang mukha. Ang isang dalubhasa ng warrior tribe ay natalo na parang wala. Ang mga lihim na martial arts ng country age ay talagang isang bagay. Napakasama na ang natutunan mo ay hindi mahirap maintindihan. Tinaasa ni Salem ng tingin si Mr. Tanaka, pagkatapos ay tumingin kay Kiran, hindi na niya magawang patayin si Mr. Tanaka. Narinig kong ikaw ang pinaka-promising marquee ng warrior tribe na na-promote. Gusto mo bang makipag-sparring sa akin? Tanong niya. Kumibot ang mga mata ni Kiran, at gusto niyang tumayo, ngunit kailangan niyang gamitin ang natitirang bahagi ng kanyang katahimikan upang pigilan ang kanyang mga pagnanasa. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya, ang iyong mga diskarte ay kahanga-hanga. Mas mababa lang ako kumpara sa iyo. Kapag na-promote ako balang araw, natural na hihilingin ko sa iyo ang isang sparring. Wala ka ng ibang pagkakataon. Hanggat nabubuhay ako ang demonyo na nakatira sa iyong puso. Magiging sapat na kung hindi ka magiging baliw. Paano mo naisip na umunlad sa puntong ito? Sagot ni Salem.
Nanginginig si Kieran, na namutla. Pagkatapos, tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5875. Lahat ay napuno ng pagkabigla nang makita nila ito. Walang nag-isip na kaya ni Salem na sirain ang espiritu ni Kieran gamit lamang ang kanyang mga salita. Napakakatakot. Ikaw talaga ang pinakamalakas sa mga dulong bahagi, Salem. Tumayo si Conrad, at tumawa ng malakas. Sa pagkakaroon ni Salem, tiyak na makakagawa siya ng pinakamalakas na pagbabalik na posible. Hindi lang ang pamilyang Surrey. Ang 4 na malalaking tribo at ang Woven Tribe ay walang ibang magagawa kundi ang lumuhod sa harap niya. Lahat ay nagpapakita ng mapait na ekspresyon. Akala nila ito ay magiging isang simpleng kompetisyon lang. At gayunpaman, isang outsider ang nagawang sirain ang bawat mandirigma dito ng lubusan. Ang mga dulong bahagi ay maaaring magkaroon ng pagbabago ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Salem. Tiyak na kapatid siya ni Creed, tama. Hindi lang siya narito para sa Woven Tribe at sa 4 na malalaking tribo. Ang sangay ng Longmen sa mga dulong bahagi ay bahagi rin ng kanilang layunin. Automatikong nanginginig si Ernie, at gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit sa huli, ang mga walang kabuluhang salita lang ang narinig. Hindi niya mailarawan ang takot na nararamdaman niya. Walang pakialam na tumingin si Salem kay Ernie bago tumingin palayo, at wala siyang interes sa isang maliit na isda tulad niya. Nakakrus ang kanyang mga braso habang tumitingin sa paligid niya, pagkatapos ay ikaniling ang kanyang ulo. Ilang linggo na ang nakakaraan, ang aking kapatid na si Creed ay pumunta sa mga dulong bahagi. Ang kanyang pagsasanay at pagkatao ay parehong pangkaraniwan, at hindi talaga mahalaga na namatay siya. Sa kabila nito, kapatid ko pa rin siya. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, natural lang na maghanap ako ng katarungan para sa kanya. Narinig kong natalo siya sa Longmen Budokan, ng isang lalaking nagngangalang Master York. Gusto kong makipag-sparring sa iyo, Master York. Siyempre, maaari kang magtago. Pero kung gagawin mo, papatayin ko ang 100 tao araw-araw simula ngayon. At gagawin ko iyon hanggang sa makipag-sparring ka sa akin. Kung wala akong sapat na tao para patayin, makakahanap ako ng higit pa sa bansa. Magiging masaya ang aking kapatid kapag nakita niyang patay ang lahat. Ang mga kalmadong salita ni Salem ay sapat na upang gawing kakilakilabot ang mga mukha ng lahat, na parabang nakikita nila ang mga bundok ng bangkay sa harap nila. Alam nilang lahat na hindi nagbibiro si Salem. Handa siyang gawin ang sinabi niya. Ang buong lugar ay natahimik. Natatakot ang lahat na mapatay at gawing halimbawa. Pagkaraan ng ilang sandali, may isang tao sa wakas ang nakabawi sa kanyang katinuan. Sino ba itong Master York, anyway? Bakit inihayag ng isang taong napakagaling ang kanyang pangalan? Hindi ba siya ang lalaking nagtalo kay Master Tekay? Maraming tao ang nanginginig. Ang mga nasa itaas na bilog ng lipunan ay alam ang nangyari sa Inner Temple, at alam nilang may taong may ganoong pangalan ang lumitaw din. Kahit si Maiden Julie mismo ay walang ibang magagawa kundi ang lumuhod. Ngunit kahit gaano pa kagaling ang lalaking iyon, sapat na ba siya para lumaban kay Salem? Si Salem ay isang dalubhasa na sinubukan pang kunin ng Aegis pagkatapos ng lahat. Maraming tao ang nagbuntong hininga, at kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Ang lalaking iyon ay malapit sa mga Surreys. Narito na sana siya kung plano niyang pumunta. Siguradong tumakas siya matapos marinig na darating si Salem para maghiganti. Ang titulong iyon ay peke pala. Paano niya nagawang ipasan sa atin ang responsibilidad matapos magdulot ng napakaraming problema? Puno ng kawalan ng pag-asa si Ernie matapos marinig ang lahat ng chismis. Tumakas ba talaga si Harvey? Nakakrus ang mga braso ni Salem, at kalmado ang kanyang mukha. Habang lumilipas ang oras, walang nagsalita, at walang naglakas loob na tumayo. Automatikong tinitigan ni Conrad si Ernie, at inilipat ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg. Itinaas ni Ernie ang kanyang ulo sa langit,
isang patak ng luha sa sulok ng kanyang mata. Mamamatay rin ba ako dito? Mapait na tumawa si Kieran, at interesado siya kay Master York, dahil narinig din niya ang mga chismis. At gayon paman, isa lang bang nagpapakita si Master York? Nakuha ba niya ang titulong iyon sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang lakas? Normal lang iyon. Kahit ako ay hindi makakapantay sa lalaking iyon. Walang sino man dito ang maglakas loob na lumaban sa kanya. Kahit ang mga mula sa mga banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts at ang tatlong malalaking templo ay hindi maglakas loob. Plano nang umalis si Kieran. Mula sa araw na ito, wala nang kinalaman sa kanya ang mga dulong bahagi. Ang Amerika ang nakatakdang mag-angkin ng lugar na iyon. Sa mismong sandaling iyon, may tumayo. Ito ay isang kompetisyon. Hindi ako utol sa iyong paghihiganti, pero bakit mo binabantaan ang mga inosente? Ito ay isang hayagang pagbabanta, tama. Tinanggal ba ng lahat ng genetic enhancements ang iyong pangkaraniwang katinuan? Sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ng pamilyang Higgs, kalmado na tumingin si Harvey sa harap, na nakakrus ang kanyang mga braso. Agad na tumingin ang lahat. Kinilala ni Bailey si Harvey, at nagningning ang kanyang mukha sa kagalakan. Agad na nakaramdam ng kaluwagan si Ernie, na parang nakita niya ang liwanag sa dulo ng tunnel. Na-freeze si Kieran, ang kanyang utak ay parang lugaw, at hindi niya maibalik ang kanyang katinuan. Ano ang sinabi ng batang iyon? Harvey, bumalik ka rito ngayon. Tama na ang kalokohang ito. Ang katawan ni Harlan ay nabasa ng malamig na pawis, at nanginginig siya sa takot. Ano ba ang iniisip niya? Gusto ba niyang mamatay? Base sa lakas ni Salem, kaya niyang gawing karne ng kwek-kwek si Harvey gamit lamang ang isang sampal. Nanginginig din ng husto sina Whitley at Billy. Alam nilang isang may talento na tao si Harvey, pero tiyak na mas mababa siya kumpara sa lalaking nasa ring. Walang pakialam na tumingin si Salem. Agad na nanghina ang karamihan, at isa-isa nilang iniyuko ang kanilang mga tuhod. Hindi napigilan ni Harlan na gawin din iyon. Naglalabas lang siya ng kalokohan. Patawarin mo kami, pagmamakaawa niya. Hindi na siya makapagsalita pa. Sa ilalim ng tingin ni Salem, agad siyang na-freeze. Huwag kang gumawa ng anumang kalokohan, Harvey. Talagang papatayin ka niya. Sigaw ni Billy, na nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Harvey kay Billy, pagkatapos ay ngumiti ng marahan. Huwag kang mag-alala, wala siyang panama sa akin. Lahat ay napuno ng kawalan ng paniniwala, na parang nakatingin sila sa isang tanga. Samantala, dahan-dahang naglakad si Harvey patungo sa ring na nakakrus ang kanyang mga braso. Mabilis na nagsipag-alisan ang lahat, at walang naglakas loob na tumayo sa kanyang daan. Hindi nila alam kung baliw siya o tanga para tawagin ang kanyang sarili na Master York. Gayunpaman, walang pipigil sa kanya mula sa kanyang kamatayan. Handa si Salem na pumatay ng 100 tao kung hindi niya makaharap si Master York. Napakasaya na magkaroon ng isang taong tatayo bilang isang panakip butas. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat habang naglalakad siya papasok sa ring. Hindi siya nagpapakita ng katulad ng mga nakaraang mandirigma. Sa paningin ng lahat, siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang alam. Medyo nasasabik si Kieran, at naisip niya na mayroon si Harvey na itinatago para magsalita ng ganyan. Gayunpaman, lumakad lang si Harvey at wala siyang ipinakita. Galit na tumawa si Kieran. Alam niyang kailangang ilabas ang kanyang mga sama ng loob, dahil maraming nagawa si Harvey para sa kanyang anak na babae. Hindi niya gusto si Harvey, ngunit hindi rin niya basta-basta ipapadala si Harvey sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, isang kilalang tao tulad ni Salem ay malamang na mapatay si Harvey gamit lamang ang isang titig kung gusto niya. Sa tingin mo ba pwede kang magsalita lang ng ganyan, bata? Sigaw ni Kieran, at pinipilit na pigilan ang kanyang galit. Umatras ka, baka hayaan kanyang mabuhay kung gagawin mo. Nanganganib si Kieran sa pagsasalita ng ganyan. Maaaring sampalan siya ni Salem hanggang sa mamatay kung masama ang kanyang mood. Sinusubukan siyang itali ni Kieran gamit ang mga salita. Tumigil si Harvey sa kanyang paglalakad bago ngumiti kay Kieran,
at hindi niya akalain na magiging ganito kabait si Kieran. Wala akong magagawa, Kieran. Patuloy siyang nagbabanta. Gusto ni Kieran na sakalin si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit kaya lang niyang kagatin ang kanyang ngipin habang nanginginig sa takot. Gusto niya si Master York, isang kilalang tao sa mga dulong bahagi. Mayroon kang parehong apelyido, ngunit wala kang kinalaman dito. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka si Master York. Tumango ang lahat. Madaling natalo ni Master York si Master Tekay, at siya ay isang tunay na dalubhasa. Mukhang medyo gwapo si Harvey, ngunit siya ay isang payat na lalaki lang. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi kailanman magiging Master York. Ano kayang biro iyon? Pareho ang apelyido, alam ko iyon. Bukod dito, ako si Master York, sabi ni Harvey. Agad na nagalit si Kieran. Maraming taon na siyang nasa Siberia, ngunit hindi pa siya nakakakita ng isang taong napakabobo sa buong buhay niya. Masaya siya na nagawa niyang pigilan si Harvey na lumapit kay Judith. Masisira agad ang kanyang buhay kung pakakasalan niya ang isang taong tulad nito. Nakakrus ang mga braso ni Salem, kalmado na tumingin kay Harvey. May matalas siyang mata, at agad niyang napansin na ang binatang nasa harap niya ay nagsanay sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, magiging ganito ba kalmado si Harvey sa harap niya kung hindi yun ang kaso? Kahit ang mga konsul ng tatlong malalaking templo, na ipinagmamalaki ang kanilang kakayahang i-connecta ang kanilang sarili sa isang mas mataas na kapangyarihan, ay hindi maglakas loob na kumilos ng ganito. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Salem na si Harvey ang tumalo kay Creed, at hindi sinasadyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, si Creed ay isang hari ng armas pa rin sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ang isang binatang tulad ni Harvey ay hindi basta-basta makakatalo ng isang taong tulad niya. Kalimutan mo na, siguradong ipinadala ka rito para subukan ako. Gusto ninyong makita kung talagang maglakas loob akong pumatay ng isang tao. Kung gusto ninyong makita, sige. Ang mga mata ni Salem ay puno ng hangarin na pumatay habang tinatitigan niya si Harvey. Kakaiba ang tingin ng mga tao mula sa mga mataas na tore sa paligid nila. Tumingin si Conrad kay Ernie na naguguluhan. Nakasandal si Ernie sa kanyang upuan habang kalmado na umiinom ng kanyang tsaa, na parang handa na siyang umani ng gantimpala. Hindi niya mapigil ang tingnan ng mabuti si Harvey, at isang pamilyar na mukha, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita si Harvey noon. Nagpakita ng kakaibang tingin si Colby nang tumingin kay Harvey, matapos mag-isip, hindi niya maalala na nakarinig ng isang taong tulad ni Harvey sa top 10 families o sa 5 nakatagong pamilya. Hindi niya mapigil ang tumawa, naghahanap ba siya ng kamatayan? Paano niya nagawang tumayo laban sa isang taong tulad niya nang walang pagkakakilanlan o kasanayan? Naalala ni Bailey ang nangyari sa paliparan, at agad na nakabawi sa kanyang katinuan. Sa tingin mo ba kaya ng binatang iyon na lumaban kay Salem, Raul? Nagdilim ang ekspresyon ni Raul bago siya bumantong hininga. Walang sino man dito ang sapat na may kaya. Mas mahalaga, handa nang pumatay si Salem. Sino ang maglakas loob na pigilan siya ngayon? Ang kapalaran ng binatang iyon ay Sally Aduna. Tahimik na bumantong hininga si Bailey, at halata ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Gusto niyang makuha si Raul para lumaban para mailigtas si Harvey. Ngunit base sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na gawing karne ng kwek-kwek si Raul kung talagang pupunta siya. Sa ilalim ng mga mataas na tore, nagpapanik si Harlan hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Naniniwala siya na masyadong malupit siya kay Harvey. Kaya, pumasok si Harvey sa ring upang patunayan ang kanyang sarili. Nais ni Harlan na ibagsak ang kanyang sarili sa isang pader. Kalmado na nagkatinginan sina Whitley at Billy, at nakita na nila ang kaya ni Harvey. Alam nilang siya ang tumalo kay Tekay. Pero kaya ba niyang lumaban sa isang Diyos ng digmaan tulad ni Salem? Bahagyang ngumiti si Salem habang tinitingnan si Harvey. Hinahanap ko si Master York, hindi isang walang tao tulad mo. Siyempre, kung pupukawin mo ako, hindi ako magdadalawang isip na ipadala ka sa iyong kamatayan. Ngayon, paano mo gustong mamatay?
Ang hangarin na pumatay, na sanay mula sa hindi mabilang na pagpatay, ay lumabas mula sa kanya at agad na sumugod patungo kay Harvey. Agad na naging mas malamig ang lugar, marami ang nagsimulang manginig. Sa kabila nito, hindi naaapektuhan si Harvey ng hangarin na pumatay. Kung gusto mong hanapin ang tumalo kay Creed, ako iyon. Kung gusto mong hanapin ang tumalo kay Tekay, ako pa rin iyon. Ang nagpaiyak kay Stephen at Julie ay ako rin. Nagkibit-balikat si Harvey. Ano, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Nagulat ang lahat matapos marinig ang mga tiwala na salita ni Harvey. Ano, siya si Master York. Paano nangyari iyon? Bakit niya pinag-uusapan ang mga tagumpay na iyon na parang totoo? Ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakaalam ng mga bagay na iyon. Nag-freeze ang mga tao sa mga mataas na tore, at hindi nila alam kung ano ang mararamdaman tungkol sa mga salita ni Harvey. Naalala ni Conrad ang isang bagay. Ang gagong iyon, siya ang nagpadala sa akin sa kulungan matapos akong pumunta sa bahay ng mga Surreys. Mukhang gusto mo talagang mamatay, ano? Nagdilim ang mukha ni Salem. Hindi na mahalaga kung nagsasabi ng totoo si Harvey o hindi, kailangan niyang patayin agad si Harvey. Gusto ko, pero wala pang nakakagawa niyan sa akin. Halimbawa, makakatakot ka ng maraming ordinaryong tao sa pamamagitan ng pagsasabi na ikaw ay isang advanced na Diyos ng digmaan o kung ano pa. Pero matatalo ka pa rin ng isang sampal. Ang iyong master ay maaaring makakuha ng 2 o 3 galaw mula sa akin. Ikaw, sa kabilang banda, wala ka man lang karapatan doon. Kung luluhod ka, aaminin ang pagkatalo, at manunumpa na hindi ka na muling papasok sa mga dulong bahagi, hahayaan kita. Tinaasa ni Salem ng masamang tingin si Harvey, na handang sumugod pasulong anumang oras. Dahan daw ang nakabawi sa kanyang katinuan si Ernie, at tumayo mula sa upuan. Master York, ibibigay ko na sa iyo. Turuan mo ang lalaking ito ng isang aral. Ipakita mo sa kanya na ang Country H ay puno ng mga mahuhusay na talento. Gusto niyang sakupin ang lugar na ito. Ang galing naman, nagulat ang lahat. Siguro ang binatang iyon talaga ang alamat na si Master York. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Kahit ang isang kilalang tao tulad ni Kieran, isang taong nakakita ng hindi mabilang na mga labanan sa Siberia, ay agad na nagblanka matapos marinig ang mga salitang iyon. Paano siya naging Master York? Mahigit 10 beses nang nabasa ni Kieran ang mga dokumento ni Harvey. Bukod sa kanyang mga kasanayan at hinala sa kanyang kaugnayan sa pamilyang York sa mga dulong bahagi, wala siyang espesyal. At gayon paman, tinawag siyang Master York ni Ernie. Ang alamat na unang si Creed at Tekay, at ang taong nagpaiyak kay Stephen at Julie. Gaano kaya kagaling iyon? Ganap na na-freeze si Harlan. Hindi man lang siya nagsalita ng tulala siyang tumingin kay Harvey, at hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng narinig niya. Ikaw siguro siya, malakas ang iyong mga pundasyon, at itinatago mo ng maayos ang iyong aura, at ikaw ay isang Diyos ng digmaan. Nakabawi sa kanyang katinuan si Salem, pagkatapos ay bamulong sa kanyang sarili. Ang mga salita ay kumalat sa buong lugar. Kabanata 5880. Dahil sinasabi mong ikaw si Master York, edi hindi na mahalaga kung totoo o hindi. Para sa karangalan ng aking master, at para sa paghihiganti ng aking kapatid. Kailangan kitang patayin kahit anong mangyari. Tumapak si Salem sa lupa, at sumabog ang kanyang aura. Wala namang nangyayari sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit alam ng mga dalubhasa na pinagsasama niya ang lahat ng kanyang aura sa kanyang kamay. Sa oras na iyon, nakita ang mga maliliit na spark na naglalakbay sa pagitan ng kanyang mga daliri na may mababang ugong. Malinaw na nagbibigay ng lahat si Salem. Maaaring mamatay si Harvey kung tumama ang pag-atake. Ano, iyon ba ang alamat na electric fist? Lubos na nagulat si Kieran. Ilang tao lang ang nakakamit noon mula pa noong unang panahon. Sinasabi na matapos makatanggap ng kidlat sa panahon ng bagyo sa tuktok ng bundok, may pagkakataon na matutunan ang galaw. Nagawa iyon ni Salem. Iyon ba talaga ang electric fist? Puno ng kawalan ng paniniwala si Raoul. Para sa mga martial artist,
Ang pagsasanay ng kanilang aura ay mas mahalaga kaysa sa pagsasanay ng katawan. Ang pagtanggap ng kidlat ay hindi naiiba sa pagpilit sa aura ng isang tao na magkaroon ng mga katangian ng kuryente. Gayunpaman, napakapanganib na gawin iyon, at ang pagkabigo sa pagsasanay ay magkakahalaga ng buong anyo at espiritu ng isang tao. Hindi lang nagtagumpay si Salem, kundi na perpekto rin niya ang electric fist. Marami ang naipaliwanag sa pamamagitan lamang ng pambihirang gawaing ito. Kagiliw-giliw, nakakausisa na sabi ni Harvey, habang ang karamihan ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Ikaw ay isang ordinaryong Diyos ng digmaan, pero gumamit ka ng genetic enhancements para magpatakbo ng kuryente sa buong katawan mo, pinipilit ang iyong aura na magkaroon ng mga katangian ng kuryente. Sa ganoong paraan, mas lalong tataas ang iyong lakas. Umiling si Harvey. Nakakahiya. Ang hindi sa iyo ay mananatiling ganoon. Sa sandaling pilitin mo ang iyong sarili na dagdagan ang iyong lakas, ang iyong pagsasanay ay walang iba kundi pangkaraniwan. Isang advanced na Diyos ng digmaan. Ang electric fist. Ang galing naman. Nakakrus ang mga braso ni Harvey, kalmado na tumingin kay Salem. Hindi alam ng karamihan kung ano ang gagawin matapos marinig si Harvey na nagsasalita tungkol sa mga talento ni Salem nang hindi man lang naghahanda ng sarili. Talaga bang kagaling-galing si Harvey? O masyadong mayabang siya para matakot sa kamatayan sa puntong ito? Talaga bang kagaling-galing ang electric fist, Raul? Tanong ni Bailey. Mapait na tumawa si Raul. Hindi ganoon kasimple, M-Lady. Huwag nating pag-usapan kung gaano kahirap matutunan ang galaw na iyon. Ang alam ko lang ay may chismis na natalo ni Henrik ang isang mandirigma mula sa Aegis gamit ang galaw na iyon. Ang mandirigma ay si Raiden, at kaya niyang kontrolin ang kidlat mula nang siya ay ipanganak. At gayon paman, natalo pa rin siya ni Henrik. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang sinumang nagmaster ng electric fist ay magiging kapantay ng mga taong may mga superpower.